our next speaker is Suki ito. He was here last month, I think, no? He has been a prominent voice in environmental advocacy, both locally and internationally. He previously served as the country manager for the Climate Reality Project, an organization founded by former US Vice President and Nobel laureate Al Gore, which focuses on combating climate change. His leadership extends to his work as executive director of the Bayay Sibuyanon, Bayay ba yung Bayay, which was formed in 2011 to protect the biodiversity of Sibuyan Island. He has also been the national convener for Action Klima, a civil society network that addresses climate change issues across the Philippines. In addition to his environmental work, he founded Living Laudato Si, an interfaith movement advocating against environmentally destructive activities inspired by Pope Francis' encyclical of the same name. Friends, let us welcome back Rodney Galicia. Welcome back, Rodney. Hi, Rodney. Nakakatuwa ka naman, alam mo. Magandang hapon po sa lahat, sa ating mga tagapakinig at sa mga nanonood. Dati hindi ba, Rodney? Dati hindi ba you were just a youth ka na nag-a-attend ng kampanyan? Tumanda na sa conversion. Speaker ka na namin, tapos maya-maya, something bigger pa ha. Sana. Maraming salamat sa imbitasyon at magandang hapon sa lahat ng nanonood at nakikinig kay Brother David, kay Tita Marie. Happy birthday. Thank you. Hapon. At hindi na ako gumawa ng PowerPoint presentation. Very comprehensive na yung ginawa ni Sir Albert, no? At syempre mamaya nandiyan naman si Sandy, na kaibigan din natin, na laging kasama sa COP, no? Sa Conference of Parties. Rodney, Yes. wait lang. Sorry to interject. Pwede bang i-explain mo yung mga acronym? Kasi pag hindi ka familiar, alam mo nung first time ako nag-attend ng COP, nahilo ako, nag-nosebleed ako sa mga acronym. Like Oo nga eh. To spell it out and give it a little bit of description para maintindihan ng mga participants natin na hindi familiar sa climate talks. Thank you. Ito yung sinasabi ni Sir Albert, no, yung COP. Yung COP ay yung Conference of Parties. Pag sinabi po natin Conference of Parties, hindi po yan yung party na may mga alak o kaya sumasayaw ka. Ay yung party po ay yung bahagi ka, no? Kabahagi ka ng isang kasunduan, no? Ng isang kasunduan. Nasabi nga ni Tita Vicky, ito yung United Nations Framework Convention on Climate Change. At yung COP o yung Conference of Parties, yung pagkikita-kita ng mga iba't ibang nakibahagi o nag-agree doon sa kasunduan, ito po'y every year, taon-taon na ginagawa. At merong iba't ibang mga delegations. No? Siyempre, yung party, ibig sabihin, yung estado o yung bansa na nag-sign up doon sa convention na yon, doon sa kasunduan na iyon. At yung pumupunta doon ay yung mga negosyador, no? Ayun yung mga kinatawan ng ating bansa. Pinangungunahan yan, syempre, ng isang head of delegation at naandun yung Department of Foreign Affairs kasi sila yung naatasan na di ba? Sila yung mga opisyal na mga kinatawan sa diplomasiya. At syempre, kalimitan ang ginagawang head of delegation nung wala pa yung Climate Change Commission ay palagi minsan Department of Foreign Affairs o kaya ay syempre yung Department of Environment and Natural Resources. At nung nagkaroon ng Climate Change Commission, depende rin po iyan, no, kung sino yung
hihirangin ng presidente, ng Pangulo kung sino magiging head of delegation, inaaprubahan pa po iyan, no? So may head of delegation at may parang lead negotiators, siya yung punong abala sa negosasyon, at merong mga negosyador, ito yung mga kinatawan din ng iba't ibang mga ahensya, merong mga advisor na hindi pwedeng mag-negotiate, at mga ibang iba. Maliban doon sa mga kinatawan, merong hindi nag-negotiate, hindi nag ano pa nga, hindi ko describe kung ano sa lengguwahe natin sa ating wika yung negotiation. Kumbaga ito yung ah, Mahirap. wala eh. Pero para siyang consensus, no? Mag-negotiate ka, tapos mag-agree kayo, Tawaran yan. oo, tawaran, no, tawaran. Na hanggang, oo nga, para kang pumupunta ng Divisoria, o eto. Pero dito, ang tawaran dito sa negosasyong ito ay dapat pataasan ng presyo, no? Depende doon sa pangangailangan ng isang bansa. Ngayon, kung kaya, alam natin, yung United Nations Framework Convention on Climate Change, yung UNFCCC, ay ginawa nga dahil nakita natin na may problema, at yung problema ay yung krisis sa klima. Although meron pa rin hindi naniniwala na ang krisis sa klima ay problema para sa sangkatauhan. Pero syempre, alaman natin, yung climate change kasi matagal na yan. Ang klase ng climate change ngayon ay umiiba dahil hindi ito naranasan sa buong kasaysayan ng mundo, no? Iba-iba, no? Iba ang intensity. At ang pinagkaiba noon sa milyong-milyong taon na nakalilipas, may tao. Tayo, apektado ang tao. At apektado tayo sa ginawa din natin na pag-iinit ng mundo. At ang alam natin yan ay yun nga, greenhouse gases, at maraming pang iba. Mahabang kasaysayan. Pero ang nakita po natin ngayon ay 29 years nang nag-uusap ang iba't ibang mga parties, no, para solusyonan ang krisis sa klima. Naalala ko, 2015, yun yung unang-unang conference of parties na na-attendan ko nung nagkaroon ng Paris Agreement. Kaya nagsasabi nga na we need to limit, no, warming sa 1.5 degrees Celsius or uh, below 2 degrees, no. Pero yun nga, papaano? So may tinatawag na climate action. Mayroong two major climate actions na tinatawag, yung mitigation, yung pagbabawas ng mga greenhouse gases, o pagbabawas ng mga activities na nag-emit tayo ng greenhouse gas tulad ng carbon dioxide, methane, nitrous oxide, at marami pang iba. At syempre, yung isa yung adaptation. Yung adaptation, ito naman yung nakikiangkop. Nakikiangkop, nakikiakma tayo sa mga epekto ng krisis sa klima. Halimbawa, pag sobra ang pag-uulan, sobrang pagbabaha, bumabaha, meron tayong bahay na binabaha lagi, anong gagawin natin? Makiakma tayo, makiangkop. Ang gagawin natin, ditaasan natin ang ating bahay para hindi na ibababa. Yung tinatawag nating adaptation. O kaya, umalis ka na lang doon sa laging binabaha na bahay, no? O kaya, kung magpapatayo tayo ng tulay, at yung tulay ay nasira dahil sa malaking baha, ang gagawin natin? Di tatanggalin yung tulay, di tataasan natin yung tulay para naman ay hindi masira yung tulay. At titingnan natin kung talagang standard yung paggawa ng tulay. So, maraming. Pero itong dalawang aksyon na to, yung mitigation at adaptation, ay hindi mangyayari kung wala namang ayuda. Ibig sabihin po ng ayuda, ito yung tinatawag nating finance, no? Ito yung dapat may pera tayo para gawin 'yon, no? At hindi lang finance, no? Kung wala ka namang tinatawag na abilidad at wala ka ng technology, no? So mayroon tinatawag nating transfer of technology. Kumbaga, kung wala tayong kaalaman tungkol sa pagpapatatag ng ating mga tulay, wala tayong teknolohiya, at yung ibang bansa na may karanasan at may kaalaman ay pwedeng ibigay at pwedeng ibahagi yung kanilang kapasidad, yung kanilang pagkabatikan, no, sa paggawa ng mga teknolohiya. So ito yung major four, no, na ating tinitingnan. So adaptation, mitigation, pero hindi mangyayari ito pag walang pera at wala tayong kapasidad or technology. Pero may bago, no? May bago na dumating. Yung bago na dumating,
Actually, ito yung tinatawag na work streams nung negosasyon. May mga bagong dumating na mga work streams, no? Alam natin, nung 2013 ay yung Typhoon Yolanda, di ba? Pero napag-usapan na kasi, before pa 2013, yung mga nawawala at mga namamatay kung dumarating ang mga epekto ng krisis sa klima, may mga disasters, no? At yun yung tinatawag nating losses and damages. At yung 2013, naalala natin si kaibigan natin si Yeb San, yung dating Climate Change Commissioner, na nagkaroon siya ng, umiyak pa nga siya noon sa Warsaw ba? Oo, oo. Ah, kailan ba yun? O nga, at doon nabuo yung Warsaw International Mechanism on Loss and Damage, no? At simula noon, nilagay na ang loss and damage doon sa major na pinag-uusapan na dapat ang mga malalaking bansa na naging dahilan noong mga disasters na ito dahil sa epekto ng krisis sa klima ay dapat magbigay ng tulong, ayuda, no, na ilagay na bigyan tayo ng to address, no, to avert, minimize yung losses and damages natin na nararanasan. At nung last year, merong bago ulit. Ito yung tinatawag na, maliban doon sa napakarami, ito yung tinatawag na just transition. No? Just transition. Pag sinabi nating just transition, uy, bago ito. Pero ano natin sa Action Klima at yung mga kaibigan natin, mga partner organizations natin, sinimulan na natin ang usapin na ito at sinimulan natin ito sa just energy transition. Pag sinabing just transition, sinimulan ng ito ng ating pamahalaan na pag-usapan ng formal, no, sa pamamagitan ng isang kick-off activity noong October. Ito yung ito yung i-define natin ano nga bang just transition para walang maiiwan sa ating mga ginagawa para pagkilusan natin ang krisis sa klima. Wala dapat maiiwan. Ibig sabihin, rooted ito sa tinatawag nating climate justice at ina-assert natin, ito ay rooted din sa tinatawag nating karapatang pangtao. Pero hindi lamang po yan kasi sa pagtingin natin in just transition, hindi lamang tao ang pinag-uusapan, kundi ang mga ecosystems. Yung mga, pag sinabi natin ecosystems, yung mga ibang mga nilikha, yung hindi ko sasabihin ibang mga nilikha, yung mga kasamahan natin, no, sa mundong ito, dapat ay hindi rin may iwan at hindi makukompromiso, no? At maliban pa diyan, dapat ito intergenerational, no? At iisipin din natin yung kapakanan ng susunod na henerasyon at kapakanan ng mga susunod na mga taon para din sa ecosystems. So, sa ngayon, ang napakahalaga sa mga usapin, no, ng COP29 na nalaman natin na merong bagong tinatawag na new collective quantified goal, yung NCQG. Ibig sabihin, yung NCQG ay yung bagong kalkulasyon. Magkakaroon tayo ng quantum o pagbibilang na ambisyon natin para lalong-lalo na yung mga developing countries tulad ng Pilipinas, no? Tulad ng mga grupo nagkikipagtawaran, negotiate na bahagi ng G77 plus China. Ito yung G77, ito yung grupo ng mga developing countries, no? Pero marami pang mga iba't ibang negotiating blocks kasi. Na, yun nga, pag sinabing new collective quantified goal, dati may 100 billion tayo, di ba? Ngayon, marami ang nagde-demand, lalong-lalo mga civil society na dapat 1 trillion, no? More than 1 trillion dapat uh, yung ating uh, uh, magiging ano ng pera, no, para sa mga pangangailangan ng mga developing countries. Pero nakita nga po natin doon sa sinabi ni Sir Albert, no, 300 billion yung napag-agrihan at yung 1 trillion plus ay to enable, no, enable sa negosasyon kasi maliban doon sa mga pag-uusap sa mga kapihan sa gilid-gilid ng mga meeting rooms, maliban sa mga pag-uusap at bulungan at doon sa mga formal na negosasyon, no, ay may text kasi na
pag sinabi nating text, hindi yung text sa cellphone. Ito yung draft na agreement. Ito yung draft na may mga ah, kama, may mga iba't ibang kulay o na mga text o kaya ay may quotation mark o kaya may ay mga ano nga yung tawag niyan, parentheses, etc. etc. Yun yung pinag-uusapan no na ginagawa muna yan no. Nagkakaroon ng mga draft text at mga sandamakmak na pag-uusap tuwing middle of the year. Ito yung tinatawag naman natin ng mga subsidiary bodies, ibig sabihin mga naatasan na mag-uusap during the intersessional sa Bonn, Germany. At ngayon nga, sa COP, sa Conference of Parties, dyan na mag-uusap. So alam natin na napaka-ambisyoso o napaka-taas ng ating hiling no, na dapat ay hindi lang bilyon, no? Dapat ay 1 trillion plus. No? Pero ang napag-usapan, okay, 300 billion ang pwedeng i-commit at yung iba naman, yung one, no, yung 1 point something trillion ay a combination to dapat ay manggagaling sa private financing, no. So, alam naman natin na kahit yung 100 billion na uh, napag-agrihan noon ay hindi pa no hindi pa na hindi pa na fulfill how much more na yung 300 billion etc. Dapat public financing ito yung dinedebate natin dapat public financing ang mga ito para sigurado no pero alam naman natin we echo no the position of the Demand Climate Justice na grupo no at iba pang mga grupo yung climate action na malayo ito sa pangangailangan ng mga developing countries no na calculate in numerous surveys to be in the trillions no hindi lang billion no na ang pagbibigay lamang ng 300 billion with no guarantee no of any public provision of funding that does not put the global south tulad ng Pilipinas, global south countries into deeper debt, no. Maliban pa doon, ang panawagan kasi natin, ilagay yung loss and damage doon sa national sa new collective quantified goal. At yung loss and damage na ito dapat ilagay na ito ay uh, tawag nito, kailangan o kaya ay ito ay required no sa mga developed countries to fund to put finance on it. Pero hindi ito na ilagay no sa new collective quantified goal na sabi nga ng ating mga kasamahan sa Demand Climate Justice to ay glaring oversight. At kung nakita din natin ito ang posisyon kasi ng US. Pag sinabi kasi natin yung US, influential yan. At the same time, alam natin yung sitwasyon ngayon ng United States. Maaaring tumayo ang United States for climate action. Pero alam natin na nasa bingit ng sitwasyon sila na baka ay hindi um, magpatuloy muli o babawiin yung kanilang pagiging party to the Paris Agreement no dahil nanalo nga si President Donald Trump no at yung finance nga should come not from the governments responsible for the climate crisis but from development banks and private investors no at ibig mo sabihin yung kung ang US ay may malaking pera, edi ipapasa na lang nila yun sa mga businessman, sa mga kumpanya, o kaya sa mga bangko. O sa mga bangko, alam natin yan, no? Grants ba yan o loans, no? At syempre, ang malaking panawagan natin, syempre ay grants, no? Dapat hindi loans, hindi utang. Kasi pag sinabi nating utang ay magkakaroon ulit ng ng interest at marami pang iba. At yung mechanism din na kung grants man 'yan ay sino yung hahawak ng pera at baka kung bangko naman 'yan may mga kaakibat pang mga payments at mga additional service fees and charges. So, yan yung sa new collective quantified goal. Pero meron isa pang napakahalaga, no? Ito yung Article 6.2. Ito yung Article 6.2 ay
ito yung tinatawag na carbon markets, no? Ito ay napakahalagang usapin, no? Ito ay hindi sinasang-ayunan ng mga civil society, ng mga indigenous peoples, no? Ito yung tinatawag na ano to, um, mechanism, no? Paris Agreement crediting mechanism. So, yung carbon credits, no? Na pwedeng mag country to country trading, no? Carbon trading, no? Na kumbaga ay babayaran kita, magtatanim ka ng puno diyan, at gagawa ka ng mga activities na makapagbabawas ng greenhouse gases. So may mga ganoon, no? At magkaroon din ng parang nag-agree sila sa standards na magkaroon ng centralized carbon market, no? Na mechanism. Maaaring good news ito, no? Na country to country. Pero alam natin na yun nga, papaano ba to? Uh, yung counting ba nito, yung pagbibilang ba ay ma-charge ba ito sa commitment ng bansa na nakipag-carbon trading sa kanilang nationally determined contribution sa pagbawas ng mga greenhouse gas emissions, o makikredit ito sa bansa na gumagawa at nagpoprotekta ng thousands of hectares of forest, halimbawa. So, at syempre, isa pa ito yung ecosystems integrity at yung indigenous peoples natin. Paano mabawasan yung mga carbon cowboys na tinatawag, no? Na sila lang yung kumikita ng malaki, sila yung nagfa-facilitate ng carbon trading mechanisms, etc. Kaya meron namang mandatory checks at may mga safeguards. Pero ito ay napakalaking usapin na dapat ay i-address pa, no, lalong-lalo na ng mga communities, not only by the governments themselves, na dapat 'tong ibalik muna doon sa mga maapektuhang mga tao bago tayo mag-commit, no. Pero syempre ito ay isang uh, agreement na rin, no, sa Article 6 noong COP 29. So sa pangkalahatan, no, sa pangkalahatan, masasabi ko sa issue na ito, umuwi tayo. Siyempre, we came back home, no, with outrage and disappointment. Ito yung sinabi ko rin sa National Climate Change Consciousness Week na, but we are full of hope, no, because our commitment to genuine climate action and accountability is strengthened more to defend the communities we serve and the ecosystems we protect. And of course, we reiterated, no, our support to the position expressed by our Philippine government. We had some conversations, no, and talks among the Philippine government representatives na yun nga, specifically disregarding the public finance quantum and the inclusion of loss and damage and the corresponding sub-goal in the new collective quantified goal to implement adaptation and mitigation strategies and avert or minimize loss and damage. But as I have said, ang COP29 ay isang platform lang, no? Napakarami pang mechanisms, napakarami pang modalities, no? COP29 is just one of the many platforms we ought to engage, no? And we appreciate the efforts of the Climate Change Commission in reaching out to the civil society and the private sector. DNR also is there. And Action Klima and our partners, we will continue, of course, uh, to make our duty bearers accountable and continue the conversation. Continue the conversation not only at the global level but also at the local level. Napakahalaga na ibalik natin kung ano ang nangyari sa COP29 sa ating mga constituents. Dahil at the end of the day, in the end of the day, tayo pa rin ang gagawa nun, tayo pa rin ang maapektuhan. So we dream of a negotiation, we dream of a conference of parties na bago pa lang idala ang mga posisyon ay mayroong bottom-up approach na pag-uusap. We appreciate, of course, the efforts of the government to reach out. Sana magkaroon ng mekanismo na kahit yung mga local government units ay magkaroon ng, because NEDA has a mechanism when it comes to consultation among others. At sana magkaroon tayo ng ganoong klaseng plataforma o platform
that before we go to the COPs, everybody knows. Well, not everybody. Napapag-usapan, mainstream siya. At pagbalik, may reporting din. At uh, not only at the national level, but also the regional at provincial level. Para mas maganda na alam natin kung anong gagawin. Alam natin yung dinadala, alam natin yung ibabalik. At yun nga, on the road to COP30 in Belém, in Brazil, we hope that yung mga hindi na pag-agrihan noong COP29 ang mapag-agrihan na sa COP30. But we see Belém COP30 as COP, no, Conference of Peoples and Ecosystems, and we hope to that the government will continue opening its doors. Lalo na civil society and communities para mas maganda at mas bottom-up yung ating mga positioning. But we appreciate the efforts of the government for opening the doors to all of us. Thank you. Good afternoon. Maraming salamat, Rodney. No? Napakadami pa talagang problema ang kinakaharap ng COP. No? Considering it's 30 COP 30 na, but still, I think there's much more to do on the next